Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Ang lahat po'y magsiupo. Bakit nga ba kinakailangang makilala ang Diyos? Bakit nga ba kinakailangang sumampalataya sa Diyos? Bakit nga ba kinakailangan sa Kanya ay mag-alay ng ating buhay at sa Kanya ay maging mapagmahal at magpuri sa Kanyang kadakilaan? Tunay nga na sa buhay natin, hindi laging masaya, hindi laging tagumpay, hindi laging ikaw ay nasa itaas. Madalas pa nga, ikaw ay bigo at ikaw ay nasa ibaba at ikaw ay maraming pagsubok na dinadaanan. Maraming mga pinapasan na mga krus sa iyong mga balikat at ikaw ay nabibigatan. Ikaw ay halos sumuko at mawala ng pag-asa at halos manlamig na sa iyong pananampalataya at nawawala ng pananalig sa Diyos. Sa mga pagkakataong ito, tunay nga na sa Diyos tayo ay lumalapit. Sa Diyos tayo ay humihingi ng tulong. Sa Diyos tayo ay nagmamakaawa at nagpapakumbaba. Na sana tayo kayang tulungan. Na sana tayo bigyan niya ng liwanag ng isipan at kapayapaan. Na sana ang mga pasalin na ito ay hindi maging mabigat, bagkus ay maging magaan. At sana ay makilala natin ang Diyos na lagi tayong sinasamahan, tinutulungan at pinakikinggan sa ating mga panalangin, sa ating mga dasal. Ang totoo, ang Diyos, ipinakikilala niya ang Kanyang sarili sa atin. Dapat lamang natin buksan ang ating puso upang siya'y tanggapin at kilalanin. Ipinakikilala ng Diyos ang Kanyang sarili ng may kabutihan, loob at ng may karunungan. Paano natin masasabi na may kabutihang loob? Sapagkat minsan pa tayo nagkamali, nagkasala, tumalikod o nakalimot sa Panginoon, pero hindi tayo kinalilimutan ng Panginoon. Nag-uumapaw at ibinubuhos pa rin ng Panginoon ang Kanyang pagmamahal, ang Kanyang pagliligtas para sa ating kabutihan. Sapagkat ang hangad pa rin ng Diyos ay para magkamit tayo ng kaligtasan. Kahit na sa mga pagkakataon na tayo nagkakamali at nakakalimot sa Panginoon, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos at patuloy pa rin niya tayong ginagabayan at pinagpapala sa buhay. Una, ipinakikilala ng Diyos sa Kanyang sarili ng may kabutihan, kagandahang loob. Ikalawa, ng mayroong karunungan. At ano nga ba yung karunungan? Karunungan mahari para sa atin mayroon kang napagtapos at na may pinag-aralan at mataas at ang iyong narating at naging matagumpay sa buhay. Pero ang karunungan na tinutukoy ng Diyos ay hindi lamang ang mga ito, kundi yung karunungan na mabatid mo ang liwanag sa kabila ng kadiliman. Makita mo ang kabutihan ng Diyos sa kabila ng maraming kasamaan sa iyong kapaligiran. Na mapagtanto mo na sa kabila na puno ng galit, ikaw ay marunong pa ring magtimpi, magpatawad at maging mababang loob lamang. Karunungan na makita ang Diyos na puno ng pagmamahal at pagpapatawad sa kabila na mayroong mga taong ayaw maniwala, ayaw manalig, at ayaw sa Kanya ay magmahal. Kaya nga sana sa pagpapakilala ng Diyos na may kabutihang loob at may karunungan, tayo rin ay maging mabuti at maging matalino at marunong sa mga desisyon na ating ginagawa sa ating buhay. Ano nga ba ang mas mahalaga? Ang karunungan o ang pananampalataya? Sapagkat maaaring mayroon kang karunungan, kilala mo ang Diyos, pinag-aralan mo kung sino ang Diyos, pero wala kang pananampalataya. Nasa mind level lamang, pero wala sa puso at wala sa iyong kalooban. O maaaring ikaw ay mayroong pananampalataya pero wala kang pinag-aralan tungkol sa Panginoon. Pero yung pananampalataya mo ay nag-aalab sa puso mo at tunay nga na siya kinikilala mo at isinusuko mo ang lahat sa Panginoon. Mahalaga ang pareho, ang karunungan o ang kaalaman o maging ang pananampalataya sa Diyos. Maaari natin itong pagsamahin upang mas lalo pang lumalim at tumibay at tumatag at maging mabunga ang pananampalataya natin. Sa ganitong paraan, tunay nga na makikilala natin ang Diyos na sinasampalatayan na natin at matutulungan natin ang ating sarili upang masigit pa tayong lumalim at tumibay sa ating pananampalataya.
Sa mga pagkakataon na ang Panginoon ay nagpapakilala sa atin, hindi yun natatapos sa isang maghapon lamang, o sa isang araw, o sa isang linggo, o sa isang buwan, o sa loob ng isang taon lamang. Sapagkat araw-araw na ginawa ng Diyos, ipinakikilala niya ang kanyang sarili para sa atin. Maaring makilala, matagpuan, maranasan natin ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay, sa iyong magulang, sa iyong asawa, sa iyong kapatid, o sa iyong kaibigan, o sa mga tao maaaring na ang nakikita'y kasamaan at pagkukulang at kahinaan sa iyong sarili, pero nakakatulong din upang ikaw ay lalo pang umunlad at lumago at kung ano yung dapat mong gawin upang ituwid at itama ang iyong mga pagkakamaling nagawa. Panginoon, sa pagdiriw namin ng banal na misang ito, makilala ka nawa namin ng lubusan. Hindi nawa namin hanapin na ang Panginoon ay pera o kayamanan. No, ang Panginoon ay ang kasikatan o katanyagan. O ang Panginoon maaaring makatagpuan natin sa sarili nating kaligayahan at kasiyahan na matatagpuan sa mga bagay na kumukupas at naglalaho at nawawala din naman. Makilala nawa natin ang Panginoon sapagkat sa puso at kalooban natin ay nandoon ang kalinisan, nandoon ang pagmamahal, ang pagpapatawad, at ang pananampalatayang matatag at matibay. Amen.